Sa mga may asawang afam dyan na medyo picky sa kanilang mga pagkain, subukan nyo rin magluto ng mga ganito. Or kung nakasubok na rin kayo magluto ng ibang klase ng pagkaing Pinoy, ano po ba naging reaksyon ng inyong mga asawa? Nagustuhan din po ba nila? So sa akin kasi mga ka-purple, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang aking pong asawa ay talagang picky po pagdating po sa pagkain. Picky kasi hindi siya kumakain ng pagkaing Pinoy. Lalo na po ang mga isda at saka mga seafoods. Kaya naman sa tuwing nagtatry ako magluto ng pagkaing Pinoy ay pinapatikim ko muna sa kanya ng kaunti kung magugustuhan niya. So gaya po nitong aking niluluto ngayon, nagluto ako ng giniling na baka. So syempre tinimplahan natin yan ng mga iba't ibang spices. So mahilig kasi ang aking asawa sa mga flavorful na mga pagkain. So sa tingin ko talaga pa lang ay magugustuhan niya ito dahil sobrang malasa po itong ulam na ito at saka naman nakahiligan na rin niyang kumain ng kanin. So dati po kasi ang kanyang pinaka-rice ay mashed potato lang. So sa mga ulam na Pinoy na nagustuhan niya ay ang chicken sisig at saka chicken adobo. So yun talaga ay naging favorite na rin niya. So alam niyo kasi mga ka-purple, hindi naman po lahat ng Amerikano or ibang lahi ay kumakain po talaga ng pagkain Pinoy. Meron naman pong iilan na sanay na po sila gaya ng mga kumakain po ng mga isda at saka mga seafood. Pero ito pong asawa ko, ang kinakain lang po niyang isda ay salmon. Kaya yun lang din po yung lagi ko niluluto para sa kanya. So, lalagyan ko rin po ito ng konting tubig para magkaroon po siya ng kaunting sabaw. Kasi mahilig din siyang maglagay nito sa kanin na talaga namang binubuhos niya. So, alam ko talaga na magugustuhan niya ito dahil parang adobo rin naman ito. Yun nga lang ay lalagyan ko ng tomato paste at saka ng boiled na itlog ng pugo at saka ng red bell pepper. So, ayan po, madali lang naman siyang lutuin. Luto na po yung ating napaka-flavorful na ginisang giniling na baka. O, di ba napakadali lang? So, yun lang. Bye!